May mga babae talagang mula pa lang sa simula, parang sarado na ang pinto para sa'yo. Kahit anong effort, kahit gaano ka pa magpakatotoo, parang hindi siya interesado. At sa sitwasyon na yon, karamihan ng lalaki sumusuko agad, iniisip na wala na talagang pag-asa. Pero ang hindi nila alam, may paraan para baguhin ang takbo ng sitwasyon. Kapag pinapakita mong sobrang habol ka, lalo lang siyang lalayo. Kasi sa psychology ng babae, kung alam niyang hawak ka niya, nawawala ang challenge. Kaya ang sikreto, hindi sa paghahabol, kundi sa pag-trigger ng tamang emosyon sa kanya. Dito pumapasok ang diskarte na i-explain ko sa'yo. Ang maganda dito, hindi mo kailangan ng yaman o kagwapuhan para magbago ang tingin niya sa'yo. Ang kailangan mo lang ay matutunan. Ang tamang galaw at mindset na makakapagbago ng ihip ng hangin. Dahil kapag na-trigger mo ang curiosity at attraction ng babae, kusa siyang mapapaisip kung bakit bigla kang naging kakaiba sa paningin niya. Boss, dito sa video na ito, ituturo ko sa iyo ang mga sikreto at diskarte kung paano makuha ang babae kahit yung tipong ayaw sa iyo noon. Kapag nagawa mo ng tama ang mga teknik na ito, magugulat ka na lang kung paano siya unti-unting gagapang pabalik sa iyo. Kaya makinig ka hanggang dulo. Dahil bawat diskarte na ibabahagi ko ay tested at dumaan sa totoong karanasan. At kung kaya ng iba na baguhin ang sitwasyon, kaya mo rin. Noong high school ako, may isang babaeng halos lahat ng lalaki sa klase namin ay gustong mapalapit. Siya yung tipong tahimik pero ang lakas ng dating, matalino, maganda at parang may sariling mundo. Ako, hindi ako kasama sa league niya. Hindi ako pogi, hindi ako varsity, at lalong hindi ako mayaman. Pero sa hindi inaasahang paraan, nagbago ang ihip ng hangin. Sa una, wala talaga. Hindi man lang niya ako tinitingnan. Para lang akong background noise sa paligid niya. Pero dahil curious ako sa ugali niya at may konting pride sa sarili, sinubukan kong pag-aralan kung paano siya mag-isip. Doon ako nagsimulang magbasa tungkol sa behavioral triggers, attraction switches, at psychological biases ng mga babae. Hindi ko agad ginamit. Pinag-aralan ko muna. Habang lumilipas ang mga linggo, binago ko yung approach ko. Hindi ko siya niligawan. Hindi ako naging clingy. Sa halip pinakita ko na independent ako. May sarili akong mundo. May passion ako na wala siyang control. At doon ko siya nakitang nagsimulang magtanong tungkol sa akin. Sa simpleng paraan ng pag-handle sa sarili ko. Parang unti-unting nawawala yung invisible wall sa pagitan namin. Napansin ko, babae man o lalaki, may mga subconscious patterns kung paano sila na-attract. Hindi lang ito dahil sa itsura o kayamanan. Minsan, ang pinakamakapangyarihang armas mo ay ang mental discipline at strategic silence. Lalo na sa mga babae na sanay ng maraming umaaligid sa kanila, kapag hindi ka predictable, nagiging misteryoso ka. At ang misteryo nakakagulat pero nakakabighani. Hindi ko sinasabi na lahat ng babae ay maa-attract sa'yo gamit ito. Pero kung ikaw ay lalaking marunong gumamit ng tamang timing, tamang mga salita, at higit sa lahat, tamang pag-handle ng sarili, mapapaisip siya. At minsan, ang pag-iisip na yon ang simula ng pagbabago ng damdamin niya. Kaya sa video na to, ituturo ko sa iyo kung paano mo pwedeng pasukin ang isip ng isang babae, hindi sa paraang manipulasyon, kundi sa paraang pinapalitaw mo ang best version ng sarili mo na hindi niya akalaing gugustuhin niya. At kapag nakuha mo ang tamang diskarte, kahit hindi kanya gusto noon, maaari siyang magbago ng isip. Pero bago pa mangyari yon, may isang gabi na hindi ko malilimutan. Kasama ko ang barkada ko, habang siya naman ay nasa kabilang table, tumatawa. Tila wala akong lugar sa mundo niya. Pero sa loob-loob ko, kalmado lang ako. Hindi ko na kailangan sumigaw para mapansin. Hindi ko na kailangan magpakitang gilas. Dahil alam ko na kung paano gumalaw ng hindi halatang gumagalaw. Hindi ko na siya chinat. Hindi ko siya kinukulit. Pero tuwing may group activity o biglang kailangan ng tulong, andun ako. Hindi para sa kanya, kundi dahil gusto ko lang gawin yung tama. At dahil doon, nakikita niya ako sa ibang paraan. Hindi bilang fanboy. Hindi bilang simp, kundi bilang taong may sense of purpose. Hanggang sa isang araw, siya na mismo ang lumapit. Wala akong ginawa. Walang bola. Walang diskarte. Ang meron lang, tahimik pero solid na presensya. Doon ko napagtanto na minsan hindi mo kailangang ipilit ang sarili mo sa isang babae para lang mapansin ka. Minsan, kailangan mo lang mamaster ang sarili mo para kusang pumasok ka sa radar niya. Ang mga babaeng tulad niya, hindi madaling mahulog. Pero may mga mental triggers na kapag ginamit mo ng tama, mababago ang tingin nila sa'yo. At yan ang mga ituturo ko sa'yo ngayon. Kaya kung isa ka sa mga lalaking hindi gwapo, hindi mayaman, pero handang matuto, makinig kang mabuti. Dahil ang una nating strategy ay isang simpleng galaw, pero sobrang lakas ng epekto. Kung gusto mong magpatuloy ang darkness of truth, simple lang ang tulong na kailangan namin. Huwag mong i-skip ang ads.
Oo, maliit lang yan. Pero yan ang bumubuhay sa content na kagaya nito. Kung nanonood ka at natututo, huwag mong hayaan na masayang lang yan. Pwede ka ring magpadala ng super thanks. Kung gusto mong ipakita na hindi ka lang basta viewer, kundi isa ka sa mga dahilan kung bakit patuloy kaming lumalaban para maglabas ng content na hindi tinatalakay ng karamihan. Maging parte ka ng dahilan kung bakit tuloy-tuloy ang Darkness of Truth. Hindi lahat ng channel ay pinapalalim ang isip mo habang pinapalakas ang loob mo. Kaya kung natamaan ka, sana tumulong ka rin. Noong una ko siyang nakilala, hindi naman talaga ako yung tipo niyang lalaki. Tahimik ako, hindi palabida, at mas gusto kong nagmamasid kaysa nagsasalita. Samantalang siya, palaging nasa gitna ng atensyon, palaging maraming kausap, palaging may tumatawag sa kanya ng ganda. Sabi ko sa sarili ko, kung lalapit ako sa kanya gaya ng ginagawa ng karamihan, siguradong magiging pangkaraniwan lang din ako sa paningin niya. Kaya hindi ko ginawa. Tuwing may chance akong mapalapit, hindi ako nagpapansin. Tinitigan ko lang siya saglit tapos nilihis ko agad ang tingin. Sa group chat, hindi ko siya kinakausap diretsyo. Pero sinasagot ko lahat ng tanong ng iba. Sa bawat post niya, hindi ako nagko-comment pero alam ko ang bawat detalye. Hindi dahil torpe ako, kundi dahil alam ko minsan, mas nakakabighani ang lalaking hindi bumubuntot. Lumipas ang ilang linggo, napansin kong may pagbabago. Sa isang conversation, siya na mismo ang nagbanggit ng pangalan ko. Ikaw nga pala yung laging tahimik lang pero parang ang dami mong alam. Napangiti lang ako. Kasi sa loob-loob ko, gumagana yung plano. Ang hindi pagpansin, naging dahilan para mapansin. Ang strategic ignorance, hindi ito pag-iinarte. Isa itong paraan ng kontrol. Alam mong naroon ka, pero pinipili mong hindi sumali sa ingay. Pinipili mong maghintay ng tamang moment. Kasi sa psychology, ang taong hindi mo agad makuha, yun ang pinaka nakaka-curious. Kapag hindi ka predictable, hindi ka rin basta-basta makakalimutan. Ang sikreto, dapat may laman ka kahit wala kang sinasabi. Dapat may dating ka kahit hindi ka nagpaparamdam. At kapag nagsalita ka na, isang beses lang, pero sakto, sapat na yun para matandaan ka. Ang babae, minsan hindi yan. Nahuhulog sa matatamis na salita. Nahuhulog yan sa lalaking mahirap pasahin. Sa huli, hindi mo kailangang sumisigaw para mapansin. Minsan, ang katahimikan mo ang pinakamaingay na bagay sa utak niya. At kapag nahook mo na ang curiosity niya, doon mo na pwedeng simulan ang susunod na galaw. May mga gabi na gusto ko na talagang mag-chat, lalo na kapag nakita kong online siya. O may bagong post na halatang pa-attract. Pero pinigilan ko sarili ko. Bakit? Kasi alam kong kapag bumigay ako sa impulse na yon, babalik lang ako sa kategorya ng isa sa mga lalaking habol siya. At ayokong mapunta doon. Ang babae, kapag alam niyang kaya kanyang kontrolin sa simpleng atensyon lang, hindi ka na niya re-repsetuhin. Ang strategic ignorance, para yung paglalagay ng invisible wall. Nakikita ka niya, nararamdaman ka niya, pero hindi ka niya mahawakan. Lalo na kung hindi niya alam kung may gusto ka ba talaga o wala. At yan ang nakakabaliw sa isip nila. Gusto ka nilang i-confirm, gusto ka nilang ilagay sa isang kahon, pero hindi mo hinahayaang mangyaring yon. At dahil dyan, mas lalo silang naiintriga. Isang beses, tinanong niya ako, may gusto ka ba sa akin dati? Tumingin lang ako sa kanya saglit, ngumiti, tapos sabi ko, baka. Walang linaw, walang kumpirmasyon, pero sa mata niya, alam kong dun siya nagsimulang malito. Kasi hindi siya sanay sa lalaking hindi nagpapaliwanag. Hindi siya sanay sa lalaking hindi nagde-defend ng feelings. At sa ganung uri ng mystery, doon nagsisimula ang power mo. Ang respeto ng babae ay hindi nabibili sa effort lang, kundi sa disiplina mo sa sarili. Kung kaya mong tiisin ang urge na maghabol, na mag-chat, na mag-explain, doon ka nagiging ibang klaseng lalaki sa paningin niya. Dahil sa dami ng lalaking laging available, ang hindi madaling makuha ang mas pinahahalagahan. At alam mo kung kailan ka lang dapat magpakita. Sa moment na ikaw na ang kailangan. Hindi yung nangungulit, kundi yung biglang nariyan sa oras ng tunay na pangangailangan. At kapag dumating ang pagkakataong yon, tahimik kang papasok. Gagawin mo ang dapat at aalis ka ulit na parang wala lang. Pero sa isip niya, hindi ka na mawawala. Kaya kung sa ngayon iniisip mong baliwala ang pagiging tahimik, tandaan mo, ang taong hindi sumisigaw, kadalasan siya ang mas pinakikinggan. At ang lalaking hindi nagpapapansin, siya ang hindi makalimutan. Number 1, baliktarin ang frame. Noong college ako, may isang babae na kilala sa pagiging mataray at intimidating. Lahat ng lalaking lumalapit sa kanya, parang nawawala sa sarili. Gagawin nila lahat para lang mapansin. Ako, hindi ko siya nilapitan. Hindi dahil takot ako, kundi dahil gusto kung obserbahan kung paano siya naglalaro ng power. Lahat ng kilos niya, calculated. Pati mga mata niya, parang alam kung kailan ka mahina. Isang araw, nagkasabay kami sa isang group activity.
Ang daming beses niyang sinubukang i-lead ang grupo. Pero wala siyang nakuha sa akin. Hindi ako pumapalag, pero hindi rin ako sumusunod agad. Hindi ako disrespectful, pero hindi rin ako impressed. Doon ko siya nakita na parang naguguluhan. Kasi sa wakas, may isang lalaki na hindi nakasakay sa frame niya. Dito papasok ang tinatawag na reframing. Kung gusto mong makuha ang respeto ng isang babae, lalo na kung alpha siya, dapat ikaw ang bumaliktad sa mundo niya. Hindi ikaw ang humahabol, kundi siya ang nagtatanong kung bakit hindi katulad ng iba. Sa psychology, kapag binago mo ang dynamics ng interaction, napuputol mo ang kontrol ng isang tao sa sitwasyon, at kapag nawalan siya ng kontrol, nagsisimula siyang mag-adjust sa'yo. Pinansin ko siya, pero hindi sa paraang gusto niya. Kapag may idea siya na medyo off, sinasabi ko diretso. Kapag may maling logic, kinukontra ko ng mahinahon. Hindi ako nagyayabang, pero hindi rin ako nagpapatalo. At sa bawat ganong eksena, napapansin kong siya na ang humahaba ang tingin. Siya na ang nagiging curious kung sino ba talaga ako. Hanggang sa isang araw, siya na mismo ang nag-message. Ikaw lang yata yung hindi ko kayang kontrolin. Ang reply ko lang, hindi mo naman kailangan kontrolin ang isang taong kayang mag-lead. Simple lang pero sapat para magiba ang dynamics namin. Simula noon, iba na ang trato niya. Mas malumanay, mas maingat at mas may respeto. Kaya kung gusto mong makuha ang respeto at atensyon ng kahit sinong babae, huwag mong hayaan na sila palagi ang may hawak ng narrative. Baliktarin mo ang frame, gumawa ka ng sarili mong mundo, at hayaan mong sila ang pumasok doon. Dahil ang tunay na alpha, hindi kailangang sumisigaw. Sapat na ang presence niya para maramdaman. Mula nang nagbago ang ihip ng interaction namin, mas naging malinaw sa akin kung gaano ka-powerful ang reframing. Hindi lang ito simpleng pagpapakita ng confidence. Isa itong psychological game, kung saan pinaparamdam mo sa isang tao na hindi siya ang sentro ng mundo mo. Ang mas malala, baka hindi mo nga siya kailangan. At sa mga taong sanay laging pinapansin, yan ang pinaka nakakayanig. Sa susunod naming pagkikita, napansin kong iba na ang energy niya. Hindi na siya ganun ka-dominant. Mas nakikinig siya, mas curious at sa bawat biro ko, natatawa na siya. Hindi dahil sa joke lang, kundi dahil gusto niyang makuha ang vibe ko. Hindi ko na siya kailangang habulin. Siya na ang kusa at ang pinakamalupit. Wala akong ginawa kundi maging ako lang, pero hindi ako sumakay sa style niya. Reframing is not about being rude. It's about knowing your value and not being swayed by validation. Kung ang approach mo palaging paano ko siya magugustuhan, talo ka na agad. Ang mindset dapat, karapat dapat ba siyang mapasama sa mundo ko? Sa ganitong paraan, pinaparamdam mo na hindi ka disposable. May sariling boundaries ang mundo mo, at kung papasok siya, kailangan niyang mag-adjust. Isang kaibigan ko ang nagsabi, paano kung hindi ka niya pansinin sa ganong approach? Sagot ko lang, then she's not worth my time. Dahil ang babae na may tamang mindset, marerespetuhan ang lalaking may sariling frame. At kung hindi niya kayang i-handle ang lalaking hindi niya kayang, I control, that's her loss, not yours. Reframing works best sa mga taong sanay na sinusuyo. Lalo silang nahuhulog sa mga hindi umaayon sa script nila. Kapag hindi mo sila ina-acknowledge the way others do, they start chasing what they can't easily read. At kapag naghabol na sila, the respect naturally follows. Kasi hindi ka naging available, pero naging valuable ka. Kaya kung ikaw yung tipo ng lalaking palaging naghahanap ng paraan para magustuhan siya ng babae, baliktarin mo. Gawin mong siya ang magkaroon ng tanong sa sarili niya, bakit hindi niya ako hinahabol? Doon nagsisimula ang tunay na paghanga. Hindi sa effort mong habulin siya, kundi sa tapang mong hayaan siyang magtanong kung bakit hindi mo siya kailangang habulin. Hindi ko sinasabi na maging masama ka, pero may malaking kaibahan ng mabait sa walang backbone. Ang tunay na mabait na lalaki ay marunong ding tumanggi, marunong magtakda ng limitasyon. Hindi natatakot na mawalan ng approval basta alam niyang hindi na siya nire-respeto. Kasi ang respeto, hindi yan nakukuha sa dami ng pabor na ginawa mo. Nakukuha yan sa kung paano mo pinapahalagahan ang sarili mo. May isang babae akong nakausap dati. Sabi niya, alam mo, gusto ko yung mga lalaking hindi madaling makuha. Yung hindi ko alam kung gusto ba ako o hindi. Napangiti ako. Kasi totoo unpredictable, nakakainip. Pero ang misteryoso, nakaka-curious. At minsan, ang hindi mo agad makuha, siya pa ang mas gusto mong habulin. At dito pumapasok ang problema ng sobrang bait, nawawala ang mystery, nawawala ang thrill. Sa sobrang kabaitan mo, binubuksan mo lahat ng pinto kahit hindi naman siya kumakatok. Sa psychology, ang tao mas naa-attract sa kung ano ang pinaghihirapan. At kung ikaw ang tipo ng lalaking palaging nagbibigay, kahit hindi naman hinihingi, nawawalan sila ng dahilan para ipursu ka. Isipin mo to, bakit ang mga lalaki na medyo pasaway o tahimik,
Sila pa yung madalas pag-usapan ng mga babae. It's because they're not trying too hard. Hindi nila sinusubo ang sarili nila sa attention. Pero ironically, sila yung mas napapansin. At ikaw, na andyan palagi, laging tumutulong, laging present, hindi ka na nila hinahanap kasi hindi ka naman nawawala. Masakit pero totoo. Kapag sobrang bait mo, nagiging invisible ka. O sa mundo ng attraction, ang hindi nakikita, hindi pinahahalagahan. Kaya kung gusto mong tumaas ang tingin sa'yo ng isang babae, lalo na kung ayaw kanya dati, tigilan mo muna ang pagiging too nice. Gamitin mo ang bait mo sa tamang panahon, sa tamang babae at sa tamang dahilan. Tandaan mo, hindi mo kailangang maging masama para maging respetado. Pero kailangan mong piliin kung sino ang karapat-dapat sa kabaitan mo. Dahil kung hindi mo pinapahalagahan ang sarili mo, huwag mong asahang gagawin yon ng ibang tao, lalo na ng babae na gusto mo. Number 3, gamitin mo ang reverse validation. May nakilala akong babae noon, sobrang ganda, tipong lahat ng lalaki sa paligid niya parang alipin. Kahit hindi siya humingi ng pabor, kusa silang nagbibigay. Ako, hindi ako nagpakaalipin, pero hindi rin ako naging rude. Sa halip, ginamit ko ang tinatawag na reverse validation, isang dark psychology. Move na maraming lalaki ang hindi alam. Ang unang ginagawa ng mga lalaki kapag gusto nila ang babae? Validation, papuri, sweet words. Pero ang problema, sa sobrang dami ng lalaking gumagawa nito sa isang babae, nawawala ang value ng words mo. Kaya ako binaliktad ko. Imbes na purihin agad, binigyan ko siya ng banayad na challenge. Isang araw, nagbihis siya ng todo para sa event. Sabi ko, maganda yung dress mo, pero parang mas bagay sa'yo yung simple lang. Hindi insulto, pero hindi rin sobrang papuri. Balanced at naiba. Nagulat siya. Kasi sa wakas, may isang lalaki na hindi agad nagpaulan ng bulaklak. Napatingin siya sa akin ng mas matagal. Doon ko napansin, ang babaeng sanay sa atensyon, biglang napapaisip kapag hindi mo siya agad binibigyan ng validation. Bakit? Kasi naiba ka. Hindi mo siya tinrato na parang reyna na dapat sambahin. Tinrato mo siya bilang tao na may value, pero hindi agad-agad special para sa'yo. At mula doon, nagsimula siyang mas makipag-usap. Naging curious siya kung anong klaseng lalaki ako. Nagkabaliktad ang sitwasyon, hindi na ako yung naghabol, siya na ang nagtatanong, siya na ang gustong umintindi. Dahil sa reverse validation, pinakita kong hindi ako kagaya ng ibang lalaking gusto lang siyang ma-please. At yun ang naging trigger ng attraction. Ito ang hindi alam ng karamihan. Kapag binigyan mo agad ng validation, ang isang babae na hindi ka naman gusto, lalo ka lang niyang ilalagay sa wala lang zone. Pero kapag ginamit mo ang mystery, counting tease, at reverse validation, bigla siyang mapapaisip. Bigla siyang magkaka-curiosity. At doon nagsisimula ang attraction. Ang babae, hindi laging nahuhulog sa sobrang effort. Minsan, nahuhulog sila sa lalaking hindi nila ma-figure out. Kaya kung gusto mong makuha ang atensyon niya, huwag mong gawin yung ginagawa ng lahat. Baliktarin mo. At sa panahon ngayon, ang pagiging iba ang tunay na edge mo. Reverse validation ay hindi pambabastos. Hindi rin ito pagiging arrogant. Isa lang itong malinaw na signal na hindi ka desperate sa approval ng babae. At dahil doon, napapalakas mo ang iyong perceived value. Noong una kong ginamit to, akala ko simpleng diskarte lang. Pero habang tumatagal, napapansin ko, mas lumalalim ang connection kapag hindi mo agad binibigay ang validation. Isang beses, nag-share siya sa akin ng insecurity niya. Imbis na speaking, hindi totoo yan, ang ganda mo kaya, ang sinabi ko. Natural lang na minsan hindi natin gusto sarili natin. Pero ang mahalaga, alam mong may worth ka kahit sa ganong moment. Wala akong pinilit. Pero ramdam niyang naintindihan ko siya. At hindi lang ako nandun para purihin siya. Ito ang magic ng reverse validation. Pinaparamdam mong tanggap mo siya, pero hindi mo siya ilalagay sa pedestal. Kaya hindi siya makampante. Nag-iisip siya kung gusto mo nga ba talaga siya. At ang uncertainty na yan, ayon sa dark psychology, ay isa sa pinakamalakas na emotional hook. Kapag hindi sigurado ang utak sa sagot, lalo itong nahuhumaling. Napansin ko rin, habang ginagamit ko ang diskarte na to, mas nagiging relaxed ako. Kasi hindi ko na kailangan magpanggap, hindi ko kailangang maging perfect guy. Nagiging totoo ako. At yun ang mas malakas na forma ng confidence. Hindi yung sobrang bait or sobrang sweet, kundi yung tahimik pero may laman, chill pero may control. May mga lalaki kasi na akala nila kailangan mo ng sobrang daming effort para mapansin. Pero sa dark psychology, minsan mas mabisa ang pag-withhold kaysa sa pagbibigay. Parang tubig na pinipigil. Mas gusto mong makuha kasi hindi agad available. Kaya kung gusto mong magustuhan ng babaeng ayaw sa'yo dati, huwag mo siyang sanayin sa atensyon. Bigyan mo lang ng enough na mystery para mapaisip siya, pero hindi para mawala ng respeto. Sa huli, patandaan mo,
Hindi mo kailangang ipilit ang sarili mo para mapansin. Ang kailangan mo lang ay ipakita na hindi mo siya kailangan para maramdaman mong buo ka. At kapag nakuha mo yon, respect, attention, at attraction, kusa nang dumarating. Number 4, ipakita mong kaya mong mabuhay kahit wala siya. Noong bago pa lang ako sa trabaho, may isang babae sa team namin na parang magnet ng atensyon. Halos lahat ng lalaki sa opisina, binibigyan siya ng kape, nag-aalok ng tulong, at laging nagpapatawa pag nandun siya. Ako, wala akong sinabi. Hindi ako suplado, pero hindi rin ako nakisali sa pakyutan. Tahimik lang ako, focus sa trabaho, umuwi ng maaga at hindi nagpapansin. Napansin kong parang may unspoken competition ang mga lalaki para mapansin siya. Pero habang sila'y nagkakandara pa, ako'y tuloy-tuloy lang sa goals ko. Habang sila'y busy sa pagpapakitang gilas, ako'y busy sa pagtaas ng performance ko sa trabaho. Hindi para magpa-impress, kundi para sa sarili ko. At isang araw, may napansin akong kakaiba. Siya na ang unang lumapit. Lagi kang tahimik pero ang bilis mong ma-promote. Anong sikreto mo? Tanong niya sa akin habang nagkakape kami sa pantry. Doon ko nakita ang epekto ng hindi pagiging sunod-sunuran. Hindi ko kailangang habulin ang atensyon niya kusa itong lumapit. Dahil hindi ko siya ginawang center ng mundo ko, naging curious siya kung bakit ako iba. Habang nagkakilala kami, mas lalo siyang naging interesado. Hindi ko siya binigyan ng paulit-ulit na compliment, pero binigyan ko siya ng respeto. Hindi ko siya pinagkakakitaan ng landi, pero pinaparamdam ko sa kanya na mahalaga rin ang sarili kong mundo. At doon siya na-hook, hindi dahil pinursige ko siya, kundi dahil pinili kong hindi maging dependent sa kanya emotionally. Ito ang essence ng dark psychology sa attraction. Kapag pinapakita mong buo ka, mas ginugusto ka nilang basagin. Kasi karamihan ng tao, sanay na sa mga lalaking sabik sa atensyon. Pero kapag iba ka, kapag kaya mong mabuhay, ngumiti, at umangat kahit wala sila, nagiging misteryo ka. At ang misteryo ay adiksyon sa utak ng tao. Hindi mo kailangang maging rich, guwapo, or sobrang charming. Ang kailangan mo lang ay self-respect at emotional independence. Kapag nakuha mo yan, hindi lang babae ang mapapatingin sa'yo, kundi pati mundo. At minsan, yung mga babaeng ayaw sa'yo noon, sila pa mismo ang gagawa ng paraan para mapalapit sa'yo. Noong unti-unti na siyang naging comfortable sa akin, napansin kong iba ang dynamics namin kumpara sa ibang lalaki. Hindi ako takot mawalan ng attention niya at ramdam niya yon. Kaya siguro, siya mismo ang naglalagay ng effort. Siya ang nagyayaya sa lunch. Siya ang laging nagsisend ng memes sa chat. Hindi na ako yung humahabol, ako na yung hinahabol. Doon ko napatunayan na minsan, ang pinakamalakas na paraan para mapansin ka ay yung hindi ka nagpapansin. Dahil ang utak ng tao, programmed para habulin ang mga bagay na parang hindi abot. At sa panahon na lahat gusto ng instant validation, yung hindi agad nagbibigay, yun ang mas tumatatak. Pero syempre, hindi ko siya sinadyang pasilusin o lokohin. Ang totoo, mas inuna ko lang talaga ang sarili ko. Kapag hindi ka desperate, may lalim ang galaw mo. Hindi ka reactive, strategic ka. At kahit hindi mo sinasabi, nararamdaman ng mga tao kung gaano ka kahalaga kahit tahimik ka lang. Yan ang tunay na dark presence. Mas lalo pa akong naging focus sa trabaho. Nag-training ako, natuto ng bagong skills, hanggang sa naging team leader ako. At sa promotion kong yon, siya ang isa sa pinakaunang nag-congratulate. Sabi niya, seryoso ka pala talaga. Hindi ko akalain ikaw yung tipo kong lalaki. Napangiti lang ako, kasi sa likod ng compliment niyang yon, alam kong hindi ko siya kailangan. Pero gusto niya akong piliin. Kaya kung may babae kang gusto na parang hindi interesado sa'yo, wag mong habulin. Huwag mong ipakita na siya lang ang mundo mo. Gawin mong goal ang pag-angat ng sarili mo, hindi ang makuha siya. Kasi minsan, pag nakamit mo na ang best version mo, kusa silang lalapit. Hindi dahil kailangan mo sila, kundi dahil gusto ka nilang makasama sa taas. At tandaan mo to, ang babae ay hindi nagmamahal sa taong walang sariling mundo. Kung gusto mong pumasok sa buhay niya, siguraduhin mong meron ka ring sariling buhay na worth exploring. Sa ganitong paraan, hindi ka lang magiging option, magiging desire ka. Number 5. Ipakita mong marunong kang mag-lead kahit sa maliliit na bagay. Noong minsang nagyaya ang tropa ng hiking, napasama rin siya. Unexpected, pero hindi ko pinakita na nabigla ako. Lahat sila nag-aalangan kung anong trail ang kukunin, kung anong oras aalis, at kung ano ang dapat dalhin. Dito ako pumasok. Hindi ko sila inutosan, pero nagbigay ako ng direksyon. Sabi ko, kung 4 AM tayo aalis, makakarating tayo sa peak before sunrise. Dalhin nyo lang light gear, tubig, at energy bars. Ako na bahala sa trail guide. Wala akong ginawa na pasikat o pabida. Pero ang mga kilos ko, malinaw at may purpose. Napansin ko, habang naglalakad kami sa trail, siya mismo ang laging nasa likod ko. Hindi dahil ako ang pinakamatangkad,
kundi dahil ako ang sinusundan niya. Kasi sa bawat liko, ako ang nauuna. Sa bawat desisyon, ako ang nagbibigay ng kumpiyansa. Hindi ako loud leader, tahimik, pero may direksyon. Nung bumaba na kami, tinanong niya ako kung madalas ba akong umaakyat ng bundok. Sabi ko, paminsan-minsan. Pero gusto ko lang sinusubok sarili ko. Doon ko nakita yung tingin niya, parang may respeto na may halong paghanga. Hindi dahil gwapo ako, hindi dahil maraming gamit, kundi dahil nakita niyang may lalaki sa grupo na hindi natataranta. Hindi pa bigla-bigla, at may sense of control kahit sa gitna ng pagod. Minsan, hindi mo kailangan maging alpha sa lahat ng bagay. Pero kapag may moment na parang lahat ay naghahanap ng direksyon, yun ang chance mo para ipakita kung anong klaseng lalaki ka. Hindi yung puro salita, kundi kilos. Hindi mo kailangan sumigaw para sundan ka. Kailangan mo lang ipakita na kaya mong mag-lead, kahit sa simpleng sitwasyon. At sa psychology ng attraction, malaki ang impact ng competence at confidence. Kapag marunong kang gumawa ng desisyon, nagpapakita ito ng stability. At ang stability, yan ang isa sa pinaka-unconscious turn-on ng babae. Hindi kailangan mayaman ka o kilala ka. Pero kapag kaya mong i-lead kahit ang sarili mo, ibang usapan na yan. Kaya kung gusto mong mapansin ng babaeng hindi kanya gusto noon, huwag kang gumamit ng piti o paawa. Ipakita mong kaya mong tumayo sa sarili mong paa. Minsan ang simpleng ako na bahala na may gawa sa likod, sapat na para mapalapit sa'yo ang taong iniwasan ka dati. Pagkatapos ng hike, may group dinner kaming lahat. Doon ko lalo napansin ang pagbabago sa ugali niya. Dati, hindi siya masyadong nakikipag-usap sa akin. Pero ngayon, siya na yung kusang umuupo sa tabi ko. Tinanong niya ako kung paano ko natutunang magplano ng ganun kaayos. Ang sagot ko lang, sanay lang siguro ako mag-isip ng mas mahaba kaysa sa ibang tao. Natahimik siya saglit tapos ngumiti. Iba yung tingin niya. Hindi na ako yung lalaki na hindi niya gusto. Ako na yung lalaki na worth kilalanin. Habang kumakain kami, napunta sa seryosong usapan ng grupo. Lahat may kanya-kanyang opinyon. May mga nagtatalo na, pero hindi ako sumasabat agad. Pinapakinggan ko muna silang lahat bago ako magsalita. At nung nagsalita ako, tahimik silang lahat. Hindi dahil malakas boses ko, kundi dahil alam nilang pinag-isipan ko yung sinasabi ko. Napansin ko, habang nagsasalita ako, siya ay tahimik lang na nakatingin. Doon ko nakita ang epekto. Mas pagiging grounded, hindi mo kailangang mangingay para marinig. Pag-uwi, nag-message siya. Simple lang, thank you sa hike. Iba ka pala. Di ko alam kung anong eksaktong ibig niyang sabihin, pero malinaw sa akin na nag-iba na ang tingin niya. Hindi ko siya kinulit. Hindi ko siya inusisa. Hinayaan ko lang siyang maramdaman ang presensya ko kahit hindi ako naghahabol. At doon ako mas naging malapit sa kanya noong hindi ko siya kinailangan. Sa dark psychology, ito yung tinatawag na power in stillness. Yung hindi ka reactive, pero ramdam kang may control. Yung hindi ka nangingibabaw sa volume kundi sa presence. At kapag naramdaman niya ng babae, mas nagiging intriguing ka. Hindi ka predictable. And sa utak ng babae, naturally na-attract sa mystery at leadership na hindi mapilit. Hindi porke pinanganak kang tahimik ay wala ka ng laban. Minsan, yun pa nga ang edge mo. Ang tahimik na lalaki, kapag marunong mag-obserba, mas may depth. And sa bawat kilos mo na may direksyon, mas nararamdaman ng babae na safe siya sa'yo. Hindi dahil sa yabang, kundi dahil may sense ka. Kaya kung gusto mong ma-attract ang babaeng dating walang interest sa'yo, iparamdam mong kaya mong mag-lead. Hindi mo kailangan sumigaw para sundin. Kailangan mo lang ipakita sa mga kilos mo na alam mo ang ginagawa mo. At pag napatunayan mong kaya mong ayusin ang sitwasyon ng iba, doon niya maiisip, baka kaya mo ring panghawakan ang puso niya. At sa dulo ng lahat, may isang bagay akong natutunan. Hindi mo kailangang baguhin ang sarili mo para sa isang babae. Pero kailangan mong ayusin ang sarili mo para ikaw mismo ang piliin ng tamang babae. Ang mga taong dati ay hindi tumitingin sa'yo, ay kusang lumalapit kapag nakita nilang may pagbabago. Hindi sa itsura, hindi sa kayamanan, kundi sa pagkatao. Napakaraming lalaki ang nabubuhay sa habol. Habol ng atensyon, habol ng validation, habol ng kahit kaunting pansin. Pero ang tunay na respeto, hindi hinihingi, pinapakita, pinapatunayan. Kapag kaya mong ayusin ang buhay mo kahit walang nanonood, mas lalo kang magiging kaakit-akit kapag may tumingin. Hindi mo kailangang maging sikat o sobrang gwapo. Kailangan mo lang ay maging consistent sa kung sino ka at i-improve mo kung sino ka araw-araw. Kasi habang ginagawa mo yon, unti-unti kang magiging version ng sarili mong hindi niya pwedeng balewalain. Kung may babaeng ayaw sa'yo ngayon, hindi ibig sabihin na wala kang chance. Pero ang tunay na tanong ay, gusto mo ba siya dahil sa kung sino siya o dahil sa validation na hinahanap mo? Minsan hindi pala siya ang kulang. Ikaw ang may kailangang ayusin sa loob mo.
Sa huli, ang pinakamalakas na energy ng lalaki ay hindi yung pagiging pa-cute, hindi rin yung pagiging bad boy, kundi yung lalaking may mission, may direksyon, at hindi natitinag sa emosyon. Doon nagsisimula ang tunay na attraction. At kapag natutunan mong kontrolin ang sarili mong mundo, kusa silang magiging parte nun, kung saan tinatalakay natin ang mga bagay na hindi nila kayang sabihin ng diretso. Kung may natutunan ka, huwag mong iskip ang ads at pwedeng-pwede kang magpakita ng suporta gamit ang super thanks. Hanggang sa susunod na video, tandaan mo, ang utak ang unang nahuhulog bago ang puso.